Kabilang ang lalawigan ng Bataan, Zambales sa mga matinding hinagupit ng pinagsanib na puwersa ng bagyong Maring at Habagat. Sa ngayon ay patuloy ang pagkakaloob ng tulong ng mga lokal na pamahalaan para sa mga nasalanta sa nasabing mga lugar. Narito ang ulat ni Emil Carion. Parang di pa rin nakukontento ang ulan. Ikatlong araw na dito sa Zambales at Bataan ay may pabugso-bugso pa rin ipinararamdam. At lalong wala namang patawad ang tubig baha na makikita pa rin. Ang Subic Town ay pansamantalang pinahinto ang traffic dahil umapaw ang tubig sa tulay na ito. Ang mga lugar na nasa 1st District ng Zambales ay halos nakaramdam ng mga flash flood. Kasama na rito ang Subic Town, Olongapo City, Castillejos, San Marcelino. Humigit kumulang 600,000 bilang ang populasyon ng mga naninirahan dito. Ramdam din ng mga indigenous people o katutubo ang pahirap ng habagat. 250 kapamilya o halos 1,000 individual na mga katutubo ang dito na sa temporary shelter o may tuturing na evacuation center naninirahan. Nandito na ang kanilang ilang pirasong gamit, mga alagang aso, mga kalakal. Sa tulong ng iba't ibang mga NGOs, concerned groups, religious organizations, LGUs, ay nabiyaan ng mga katutubo ng food packages. Ayon sa mga nakatanggap, pwede nang tumagal ng 5 hanggang 7 araw ang pagkain ng bawat pamilya, ang handog ng mga nagmamalasakit sa grupo. Ang DSWD Region 3 naman sa pag-ayuda ng 1st Congressional Representative ng Zambales ay patuloy naman ang paggawad ng assistance. Kasama na rito ang damit, tubig, bisina at kung ano pang kinakailangan sa mga evacuation centers. Napadrap yung mga tao. Siyempre, uba ko na yung tubig eh. Kaya sabi ko, isiksik mo na sa taas yung mga damit. Hindi naman makalimutan ng mga katutubo muntik ng malunod sa tubig baha. Napakahalaga po dahil sa pag ganitong umuulan, hindi sila nakakapaghanap buhay. Ang hanap buhay po nila, umakyat sila ng bundok at nagtatanim-tanim. Patuloy naman ang road repair na ginagawa at pag-check sa mga kalsada at pangunahing mga infrastructure sa Zambales at Bataan. Lalo na ang mga kailangang linising waterways para maiwasan ang kahalintulad na pagbaha. Yung putok ng mga pinatubo ng araw pa, hanggang ngayon hindi naalis yung buhangin at kailangan alisin, idisilp itong ilog na to dahil sumobrang babaw na. Yun ang talagang kailangan natin gawin at kailangan mapondohan para mahukay natin itong ilog na to. Actually, mababaw na lang ho itong ilog na to eh. Kaya ang kailangan ho dito, huhukayin ho itong ilog, ihin ang capacity ng ilog. Ang SCTEX ay hindi rin nakaligtas sa pagkakasira dito sa bahagi ng Porac at Clark South Exit. Ang Layak Junction naman ay nagbistulang ilog na bumubuhos at nagngangalit, pero ang mga residente di pa rin nababasa ang kanilang damdamin. Ang mga kabundukan ay tinuturing na pamayanan ng mga katutubo. Kaya sa paghagupit ng bagyo at pagsusungit ng habagat ay naabala ang buhay ng mga katutubo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.